Mga kongresista sa sinabi ng isang senador na manahimik na sila sa issue ng charter change. Giit ng mga mambabatas, hindi sila titikom. Lalo't ang inaatake ay ang House Speaker. Hindi sila titigil lalo na ang binabati ko sa si House Speaker. Teka muna mga kongresista, ano bang trabaho nyo talaga? Gumawa ng batas o ipagtanggol yung Diyos nyo? Ano ba yan? Hari? Presidente? Astang presidente na yan eh. Actually, hindi astang presidente. Astang hari na yan. Isipin mo, kongresista, ginawa mong tagapagtanggol, ay anong meron? Di ba? Hindi raw nila hahayaang batikusin yung kanilang sip-sip! Napaka-sip-sip nyo. Hindi hahayaang batikusin yung kanilang speaker. Hindi nyo po trabaho yan. Hindi kayo binoto ng taong bayan para ipagtanggol ang speaker. Hindi yan ang purpose ninyo. Huwag kayong mga sip-sip. Ano ba kayo? Ano ba yan? Hari ba yan? Gusto mo palit na lang sila ni BBM? Magpalit na lang kaya. Total siya ang para naging aastang presidente, yang si Tamba. Pwede kaya yan? Hindi, alam ko ayaw nyo yan. Pero ganyan ang nangyayari. Astang presidente. Ikaw na, presidente. Bumaba ka na dyan, Marcos. Ikaw na lang, Speaker Marcos. Astang hari. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala namang bullying na nangyayari. Ito ang sagot ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Ito si Suarez, walang bullying nangyayari. O anong tawag mo sa ginagawa nyo? Araw-araw kayo sa press con. O sige, paliwanag mo. Nancy Binay na stop parliamentary bullying. Sa isang radio interview, sinabi ni Binay na hindi Sige nga, kayo ba naniniwala na walang bullying nangyayari? Hindi bully itong mga kongresista, hindi binubuli at hindi inuutusan itong mga senador? Ewan ko lang ha, sa akin hindi eh. Iba tingin ko, mga bully kayo. Siga kayo, masyado. dapat mawalan ng pag-asa. Hindi rin daw masamang mangarap na sana pagpasok nila ngayong araw ay mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Diba? Wow. May effect. Let love rule. Wow. May napawaw pa rin sa sip-sip din. O, sige. So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin. Yun, grabe. Ganoon pala. Ulit, narinig ko na naman yan. Ha? Yung kanyang litanya ay para sa bayan. Oh, let love rule. Ha? Hayaan natin ang pamagmamahal natin sa bayan. Ha? Tapusin nyo na yung ginagawa nyo dyan, mga senador, dyan sa RHB6 ba yan? Oh. Tapos, nang magawa na namin ang trabaho namin. Wow! Ang galing mo talaga, Suarez! Ang tindi mo! Utusan mo! Oy! Psst! Mga senador! Bilisan nyo, ha? Grabe, oh. Grabe makautos. Isa pa to, pwedeng presidente. Try mo kayang tumakbong senador. Tingnan lang natin kung manalo. Ano sa tingin ninyo mananalo to bilang senador? Etong si Suarez. Grabe, no? Grabe makautos. Kulang na sabihin, oy, mga senador, maghugas kayo ng pinggan. Maglinis kayo ng banyo. Grabe. Oh, at para sa bayan. Ayan na naman. Yan yung mga litanya ng mga vloggers para sila sa bayan. Kaya sila galing sa artista vlogger, TVJ vlogger. Dating galit na galit kay Marcos, ngayon kampi na kay Marcos, para sila sa bayan. Yan ang mga litanya nyo. Oh. Grabe ito. Ulitin ko yung parte na yun O let love rule. Para makita nyo kung gaano katindi itong tao na ito. Diba? So,
Kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas. Yun. Yun. Ikaw ang pag-asa ng taong bayan. Ikaw ang nagmamahal sa taong bayan. Ikaw ay para sa bayan, Suarez. Grabe, oh. Ang tindi. Oy, bilisan nyo mga senador para makapagtrabaho ang Kamara at matapos na itong pag-aamyenda sa saligang batas. Sip-sip kayo. Ano kayo? Anong nangyari sa inyo? Anong meron? Natanong ko lang. Meron akong dalawang tanong. Pero sagutin nyo na lang. At sa manunod ng replay, pakisagot po ito. Sa tingin ninyo, mananalo yan si Suarez kung tatakbong senador? Hindi kasi kung makipag-utos eh. Di ba? Ilan ba ang mandato ng senador? Ilan ba ang mandato niya? Ilan bang natanggap na boto niyan? O, sa manunood, at kung kayo dito, pakisagot. O, sabihin nyo, yes, mananalo yung senador. Or no, hindi yan mananalong senador. Di ba? Pangalawa, bakit kaya atat na atat tong mga to? Ha? Parang sila lang ang may ginagawa sa taong bayan. Kayong Kamara, ang pinakahero ng bansang Pilipinas. Kayo ang para sa bayan. Kayo lang ang nagmamahal. Gusto nyo magtrabaho ng mabuti, pero ang mga senador, pinipigilan kayo. Kaya kayo mga senador, huwag tatamad-tamad, bilisan nyo na. Ganyan ang narrative ng mga ekpal. Pa-epektong mga ito. Ha? May matindi. Hindi ko type ang arrival nito. Ha? Oh, hindi ko type ang datingan nito. May kakaiba ito si Suarez, ha? Oo. Parang masyadong bilib sa sarili. Anong meron? Sa tingin ninyo, ako nagtatanong lang din, ha? Anong meron? Bakit ganyan ka na lang makapagtanggol sa speaker? Ba't ganyan ka makapagtanggol? Diyan sa tsa-tsa na yan. Anong meron? Sir, ano kayang meron dito sa taong to? Meron ba tayong hindi nakikita? O, obvious nyo na. O, sabi ni Maine, bago kayo mag-PI dyan, bigay na resibo ng MOOE. Yun, ayos namin. Magkaroon lang kaya ng lifestyle check. Di ba? Ay! Sabi dito, may kaso kasi yan, coach. Kaya mo ba ginagawa yan? Totoo ba yung sinasabi dito ng ating manunood? May kaso ka kaya daw nilalaro mo? Baka nilalaro ni Butod ang tambaluslos. Ayan ba? Kasi may kaso ka? Yun na sinasabi dito, kaya sip-sip to the max ka? Ay, matindi. Yung pala yun. Ay, di ko alam. I have no personal knowledge about it. Kaya nga tinatanong ko eh. Totoo ba? Allowance? Travel allowance? Yan yung kaso niya, travel allowance? Ay, hindi. Baka yun daw meron. Oh. Eh, nako, ewan ko, yan na, yung mga kaso, oh. Ito, kaso ba yan? Ang resolution of both houses number 6 na tinutukoy ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay RBH 6, resolution of both houses 6. Oh. sa Senado na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon. Bukod kay Suarez, dumepensa rin para sa Kamara sina Marikina Representative Stella Kimbo at Albay Representative Joey Salceda. Oy, tandaan nyo itong mga ito, ha? Oh, kasi yung mga congressman eh. So, hindi national ang election nito. Okay? Sa 2025 election, hindi po lahat ay maiboboto to o hindi maiboboto. So, depende yan kung saang distrito or party list. Ay kayo nang bahala kung pumatak itong mga taon to sa distrito nyo, ha? Oh, wala na kami magagawa dyan. Pero kung makaasta sila, akala mo buong bansa ang bumoto sa kanila. Di ba? Kung utusan nilang mga senador, matindi. Tandaan nyo yan, si Kimbo.
Hindi naman daw pwedeng manahimik sila lalo't si House Speaker Martin Romualdez na tumatayong padre de pamilya ng Kamara ang inaatake. Naksantindi. Mga sip-sip! Grabe kayo. Siya daw ang tumatayong padre de pamilya. Parang tatay. Ewan ko, kayo ba? Gusto niyo tatay to? Ako, ayoko. No way. Parang padre de pamilya. So parang tatay ng Kongreso inaatake. Hindi naman daw sila papayag. Yun. O ano yan? Di trapo. Gawaing trapo yan eh. Traditional politician. Politikong-politiko ang datingan ninyo. Hindi kayo hinalal dyan para maging tagapagtanggol niyan. Kaya naman yung kumuha ng abogado eh. Gawin nyo yung trabaho ninyo. Ha? Ang trabaho nyo hindi lang sa kung ano gusto ng speaker. Hindi lang, ayan, yan ba ang purpose nyo para mag-PI? Yung ba ang purpose nyo na laging pag may aatake kay speaker, andyan kayo? Tagapagsalita? Hayaan nyo. Alam nyo, kaya nagiging spoiled yan si Tamba. Kasi salita kayo ng salita in his behalf. Hayaan nyo ipagtanggol. Kaya nga speaker eh. Naging speaker pa yan kung kayo rin ang tagapagsalita niya. Kayo na speaker. Paano, meron bang speaker na hindi nagsasalita? No, anong speaker yun? Walang kwenta. Hayaan nyo ipagtanggol sarili niya. Malaki na yan. Kita nyo, laki-laki na. Hayaan nyo ipagtanggol yung sarili niya. Pambihira. Tumanda na yan eh. Ang laki pa. Spoiled ang ganyan na bang kakalabasan ng ating bansa? Mag-aahalal tayo ng mga leaders na spoiled, brat, at weak? Ay, mahirap yan. Huwag na kayong ganyan. Hayaan nyo siya. Sayang alam mo, hindi kayo binabayaran ng taong bayan para magtanggol dyan. Ikaw naman kasi kumuha ka ng mga lawyers, sila magtanggol sa'yo. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, kumuha ka ng tagapagsalita mo. Kung hindi mo kayang magsalita ng diretso, tamba. At itinuturong may pakana ng bayaran ng pirma para sa People's Initiative. Dapat na raw itigil ng Senado ang pagdinig tungkol sa PI. Absolutely. I follow the hearings for the two hearings that they've had. And wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o di umano sa kapalit ng kanilang pirma. Tinamulitan niya nito, ha? Ang daming hearing na sinasabi, pati nga yan si Mix Nograles eh. Yan daw ay nag-alok ng pera. At wala daw napatunayan. Ano yung sinabi nung pinsan ng presidente? Ay, kapatid ng presidente at pinsan ng speaker nyo. Ang daming pinakitang ebidensya na merong bayaran. Meron pa nga messages. Paano walang napatunayan? Baka ang gusto nito yung judgment. Wala pong judgment pag Senate hearing. Katulad sa inyo at Congress hearing, wala din. Kasi kaya kayo nag-hearing ay hindi para patunayan ang innocent o guilt ng isang tao. Kaya kayo nag-hearing in aid of legislation. Huwag niyong iligaw ang taong bayan para lang kayo makagawa ng batas. Nauunawaan? Pangbatas lang yun. Walang kapangyarihang humusga. Patunayan. Pero nagsumiti po ang mga senador ng mga ebidensya na merong bayarang nangyari. So ibig mo sabihin, peke yung nilabas na ebidensya nung mismong pinsan ng inyong pinagtatanggol at inyong ginagawang hari at Diyos na speaker? Peke yung nilabas ng kapatid mismo ng presidente? Ganun po ba? Di ba? Ito nilalayo yung issue eh. Wala po talagang papatunayan dyan. Ulitin ko, in aid of legislation lang yon. Kaya nga sabi ko, ayaw natin yung mga Senate hearing, Congress hearing. Kasi wala naman talagang mapapatunayan dyan. Wala namang mahuhusgahan dyan. Wala silang karapatang humusga. In aid of legislation. Buti pa, sampahan na lang ng kaso. Kasi kung may kaso, pag may mahuhusgahan at mayroong mapaparusahan,
kung napatunayan yung kasalanan. Diyan wala po yan eh. Puro grandstanding lang ang kalalabasan dyan. At the same time, ipapahiya lang yung gusto nilang ipahiya kung mahina naman ang ebidensya. Ganun ang kinakalabasan ngayon. Hindi man lahat, pero marami. So wag po nating iligaw yung issue. Meron pong bayarang nangyari. At yan mismo ay galing sa mga senador. Ay, ikaw na ang tama. Mali na, senador na naman. Ikaw ang tama. Tindi mo rin, Tindi. Ay. Starting to look like a witch hunt. And of course, it's not helping the interparliamentary relations between the Senate and the House of Representatives. Giit pa ni Salceda, sang-ayon Ito, tandaan nyo rin to si Salceda. sila sa economic tsa-tsa dahil iyon din naman ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ng mga kongresista na bukas sila sa isang healthy at democratic na debate sa Senado para talakayin ang pagluluwag ng economic provisions ng konstitusyon. Dagdag nila, kailangan ng amyendahan ng saligang batas ngayon dahil kulang na raw sila sa panahon. Ang pagmamadali ng ilang kongresista ang ikinaiinis ng mga senador. Yun nga, exactly. Atat na atat kayong mga kongresista. Bakit minamadali? Sunod kayo dyan sa ano nyo eh. Sa hari ninyong speaker. Pero paliwanag ni Kimbo, kaya sila nagmamadali ay dahil gahol na sa oras, lalo't kailangan pang pagtuunan ng pansin ng Kamara ang national budget at iba pang priority measures ng Marcos administration. So talagang ang mindset po namin dito sa Kongreso, now na, at any point in time, because of the very, very tight timelines. At sa totoo lang po, may distrito po kaming inaalagaan. Yun. Sa Miyerkules, May distrito silang inaalagaan. So, kapos na kapos sila, may distrito sila. Ano ba yung inaalagaan nyo? May proyekto, inaalagaan ninyo para manatili ang boto. Ito mo, hindi ko lahat. Tingnan po natin, ha? Tingnan nyo tong opinion ko. Tanungin natin sila, kaya ba kayo nagmamadali? Dahil hinahabol nyong matapos bago mag-2025 election. Kasi posible, pagdating ng 2025 election, hindi kayo manalo, iba na ang numero, hindi nyo na maitutulak yang tsa-tsa na yan. At wala na kayong pag-asa, baka hindi na kayo makabalik. Kasi nadala ang tao sa inyo. Kaya ayaw na kayo iboto. So kailangan nyo nang tapusin yan bago mag-election para next election, baka mamaya maisingitan, maging parliamentary tayo, prime minister na si Tamba. Tanong lang po, ganyan ba ang inyo? Kasi nakakapagtaka, ultimo mga senador nagagalit na bakit nyo sila minamadali? Ano kayo ha? Pala desisyon kayo. Ilagay natin. Bakit kayo nagmamadali? O kaya, pangalawa, tanong lang po ito, hindi tayo nagbibintang. Kayo po humusga sa mga nanunood. Kasi baka mamaya yung iba sinasabi, at this is public knowledge. Pagka mag-e-eleksyon, kailangan ng pera. Diba? Hindi lang naman sa administrasyon ngayon nangyayari yan. Kahit anong eleksyon, kailangan ng pera. Hindi po nating sinasabi, pero yan po ang napapasok sa isip ng marami. Hindi natin alam kung may katotohanan. Kaya minamadali para makapag-produce ng pera kasi in preparation for 2025 election. At yan nga ang sinasabi. May pinamimigay na 20 million kada distrito. Hindi po ako may sabi niyan. Yung pinsan ng hari ninyo. Yung kapatid ng presidente ninyo ang nagsabi niyan. 20 million kada distrito. O, di ba? Tanong lang, minamadali nyo ba yan? Para makalakap ng budget? Tanong lang po yun.
Or, posible, baka sa tingin nyo, hindi na kayo mananalo, iba na numero, nadala na ang taong bayan, hindi nyo na maitulak. Hindi na kayo parte ng tsa-tsa after 2025. Bakit? Nakaupo na kayo eh. Nakaupo na kayo sa bahay nyo, duduyan-duyan na lang kayo. Pag golf-golf na lang kayo, o pakape-kape. Bakit? Talo. Ako sa tingin ko, marami rin sa inyo matatalo eh. Nadala na ang taong bayan eh. Oh, hindi naman taong bayan ang pinagsilbihan nyo, di umano. Ang pinagsilbihan nyo, yung speaker nyo, yung hari ninyo. Paano pa kayo manalo niyan? Hindi natin alam. Pero ako nga, hamon ko sa inyo, kung tingin nyo malakas kayo, takbo nga. Yung mga nag-uutos sa mga senador, kayo kaya ang tumakbong senador, ewan ko lang. Hamon ko sa inyo, yung mga palahamon, paladikta, palautos sa mga senador, kayo tumakbong senador. Hindi kayo walang mananalo sa inyo, ewan ko sa inyo. Baka ang congressman lang natatakbo pa mananalo bilang senador, si Pulong. Sa inyo, wala. Kayong mga apat ba nakaupo dyan? 3? Malabo kayo manalong senador. Sama nyo pa si Tamba. Talo kayo. Kung makautos kayo sa senador, di nyo nga kayang manalo. Point in time because of the very, very tight timelines. At sa totoo lang po, may distrito po kaming inaalagaan. Sa Miyerkules, magkakaroon ng roundtable discussion ng Kamara. Imbitado riyan ang lahat ng sektor at mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para talakayin ang ginawang research ng Kamara tungkol sa charter change. Nagbabalita mula sa Frontline. Tingnan natin ha. Tingnan natin bukas kung ano na naman ang sagot ng mga ating mga senador dito. No? Pero sa akin lang, wag nilang tigilan itong mga ito eh.